Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung para kay Lord na palakpak, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Are you blessed today? Amen. So, paki-bless nga po yung ating mga katabi. Pakikamayan, pakingitian, pakibati. Ayan, paki-welcome po natin. So, welcome to our church, mga kapatid. At alam niyo po, sa bawat linggo, ay pinaparanas sa atin ng Panginoon ang kanyang presensya at ang kanyang pagpapala. Amen? So, pakisabi mo sa katabi mo, pagpapalain ka ni Lord. Amen. Welcome to our church at sa aming po mga visitors ngayon. You are very much welcome. Salamat po sa pagbisita nyo po sa COG Dasma. And we pray, balik po kayo sa mga susunod pong Sundays. At patuloy po tayo mag-invite, para ang ating pong mga mahal sa buhay, yung ating pong mga kaibigan, ay pagpalain din ng ating Panginoon. So today, I'm so excited to share the Word of God. Kayo po. Tanungin mo ang katabi mo, excited ka rin ba? Ready ka na ba makinig na salita ng Panginoon? Amen. But before that, saglit muna tayong yumuko at tayo manalangin. Heavenly Father, Lord, we are here, Lord, because we love you and we want to thank you, God. Lord, thank you for your goodness, for your faithfulness. Thank you for this day, O God. Lord, salamat po, Panginoon. Binigyan nyo kami ngayon ng magandang panahon, ng panibagong buhay, lakas. Lord, we do believe, O God, Lord, that you are here in our midst, O God. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na kasama ka namin ngayon. At Lord, kami po ngayon ay nagpapaayos ng aming mga puso. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala, O God. Please, Lord, cleanse us by the blood of Jesus. And Lord, dalangin namin, samahan niyo kami sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang service pong ito. Bless your word, bless your people, and bless me, anoint me as your messenger. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. So, sino ho rito ang dumaan sa pagkabata? Siyempre naman, Lahat naman tayo. Alam niyo po, during my childhood, one of my unforgettable experiences ay ito po. Ayan. Nalala niyo ba yan? Hanggang sa ngayon, meron yan, Actually, nung bata ako, hindi ako after dun sa laman. Mas after ako dun sa empty bottle. Alam niyo kung anong ginagawa ko dyan? Ini-improvise ko siya. Ginagawa ko siyang toy car. Mahirap ang buhay Walang laruan. Okay? Hindi po maibili ng magandang laruan. Yung classmate kong mayaman, yung friend kong mayaman, ito po ang meron siya. Matchbox cars. Nihihipuin ko, hindi pwede. Talagang inggit na inggit po ako at the time. So, tanong lang, ikaw kapatid, may inggit ka ba sa puso mo? May kinaiinggitan ka ba? Okay, so alam na po natin, envy is not good. So, ang tanong ngayon, how can we overcome envy? Paano ba natin mapagtatagumpayan ang inggit? Okay, so today we will continue our sermon series from 1 Corinthians 13, chapter 13. At yung unang mensahe po nito, kabahagi po nito, ay na-share ko po, nung ako po ay nag-preach dito. Ito po ang pangalawa. Prayerfully, matapos ko po ito dito sa main, at abangan nyo po itong ating sermon series. Sabi po sa verse 4, sabi po dyan, love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not envy. Sa Tagalog, ang pag-ibig ay hindi mainggitin. Ayan. Ang tunay na may pagmamahal sa puso, siya po ay hindi mainggitin. So, what is envy? Ano ba yung envy? Envy, it means to feel resentful and unhappy. Ang tao pa lang may inggit, siya po ay nagagalit po siya. May galit po siya sa puso, at siya rin po ay hindi masaya. And what else? Envy is a resentful, dissatisfied longing for another's possessions, position, achievements, or success. Kapag ang kapwa mo ay umaangat, meron po siyang na-achieve, gusto mong magkaroon ka nun or gusto mo pang mahigitan pa. Yun po ang taong naiinggit.
Ayan. Pakisabi mo sa katabi mo, inggit ka lang. So, it's not good, syempre, no ho. It's not good. So ngayon, ang tanong ngayon, no ho, ano ba yung mga destructive effects? What are the destructive effects of envy? Una, kailangan maunawaan natin na ang envy po, no, ito po ay part of the original sin. Nature, no, yan po ang nature ng tao. No? The sinful nature of a man. Okay? Envy. So sabi po rito, no, sa Romans 1:29, they have become filled with every kind of wickedness. Evil, greed, depravity, they are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. At alam niyo po, no, ito po ay nature ng bawat tao. Siya po ay punong-puno ng kasamaan at isa sa kasamaan na meron ng tao ay ang inggit. Okay? So, ang inggit po ay isang kasalanan. No? Minsan, no, tinitake lightly natin ito, pero ito pala ay isang kasalanan. Okay? Ito po ay bahagi ng ating, ng ating original sin. And what else? The second destructive effect of envy, number 2, envy hampers our spiritual growth and maturity. Sino ho rito ang gusto na siya ay lumalago bilang Kristiyano? Yung iba ayaw? Please raise your hands sa gustong lumago. Ayan. No? Sa gustong tumangkad. Siyempre, sa ating physical, gusto mo, no, lumalago ka. No, nag-grow ka. Sa mga nag-gym, gusto mo yung muscle mo, no, nagbi-build up ka ng muscle. Ayan, no. Ganun din sa ating spiritual life. Pero pagka tayo po ay may inggit, ito pala, no, it hampers our spiritual growth and maturity. Okay? Kaya nga, anong sabi sa 1 Corinthians 3:1-3, and I, brethren, could not speak to you as spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, ako ay nagsasalita sa inyo bilang kayo ay mga nasalaman pa. At bilang kayo ay mga sanggol pa sa pananampalataya. Kalungkot naman, 20 years ka ng Kristiyano, baby Christian ka pa rin. Kalungkot naman. No? Hindi nag-grow. Hindi po nagmamature. No? Hindi po nagmamature. At in verse 2, I fed you with milk and not with solid food. For until now, you were not able to receive it. And even now, you are still not able. Ibig sabihin lang yan, no, yung verse 2, may mga Kristiyano na kapag siya po ay kinorek mo, siya ay tinuruan mo ng medyo hard teaching, kapag siya ay nirebuke mo, hindi niya matanggap yung kasi bakit? Immature. Kasi nga, hindi lumalago. At sabi po sa verse 3, for you are still carnal. Ikaw ay nasalaman pa. For where there are envy, strife and divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men? Sa Tagalog, sabi no, sapagkat na naig pa sa inyo ang laman, ang inyong pag-iinggitan, pag-aaway-away. Kapag meron palang inggitan at pag-aaway-away, yan ay palatandaan ng alin? Ano po sinasabi sa verse? Sabay-sabay natin basahin. Palatandaan ng makasalimutan pa kayo. Namumuhay pa tayo sa sanlibutan. No? Worldly. Okay? So, kaya pala, no, kapag meron pong mga inggitan, kaya tingnan niyo po, no, ang grupong puro inggitan, hindi po nag-grow. Tama? Ang isang simbahan na merong inggitan, hindi po lalago. So, salamat na lang sa simbahan pong ito, no. Parang wala naman akong napapansin na nag-iinggitan. Sa inyo po mga CTOS groups, kamusta po ba? Meron ba? Wala na pong sumasagot. Sana wala. No? Prayerfully, wala. Kasi hindi po lalago. No? Tayo, as an individual, maging ang ating mga fellowship, maging ang ating simbahan, maging ang ating mga tahanan, pag may inggitan po, no? Hindi po tayo mag-grow.
hindi po tayo pagpapalain ng Diyos. Yun po yun. Gusto niyo ba ng pagpapala, mga kapatid? So, iwasan po natin ito. Okay? And what else, no? The third destructive effect of envy, no? Envy makes us miserable and unhappy. Pakisabi mo sa katabi mo, gusto ko? Sabi niyo po sa katabi niyo, gusto ko? Happy ka. Gusto niyo ba nang maging happy, mga kapatid? Okay? So, alam niyo po, kapag tayo pala ay may inggit sa ating mga puso, ito po ay, no, nagiging dahilan para tayo po ay maging miserable at hindi po tayo masaya. And you know, church, envy is an issue of the heart. Problema po natin yan kasi yung puso natin, no, minsan pag hindi natin i-guard, yun nga po, no, ang laman ay inggit. Kaya, ano po sinasabi? Sa Proverbs 14:30, a sound heart is life to the body. Ano ba yung sound heart? Sound heart, no, in other translation is peaceful heart and peace of mind. Siyempre, kung ikaw ay may inggit, wala kang peaceful heart. Kaya, kapag wala kang peaceful heart, sabi niya, no, but envy is rottenness to the bones. Rottenness to the bones, it means, no, envy can eat you up. Para kanyang kinakain, no, ng envy. Kaya yung envy, no, it is like a cancer, no, it is like a cancer into your bone. Para kang merong cancer, masakit po yan. No, kapag meron pong bone cancer, masakit po yan. Okay? So, pag ganito po, no, inggit na inggit ka, syempre mahirap naman. Tuwing lalabas ka ng bahay, nakikita mo yung kapitbahay mo, may mayroong malaking bagong gawang, no, bagong construct na tahanan, ay di, kung ikaw ay puno ng inggit, kawawa ka naman. Tuwing papasok ka ng opisina, nakikita mo yung kasamahan mo, na naunahan ka pa sa promotion, inggit na inggit ka, ay di kawawa ka naman. Okay? Para kanyang kinakain, no, nawawalan ka ng lakas. At kapag yan ang pinaghari mo sa puso mo, ano mangyayari sa iyo? Sabi po dyan, no, envy will lead to spiritual, emotional, and physical death. Kung gusto mong ikaw ay maagang makipag-appointment na kay Lord, hayaan mo na ang inggit sa puso mo, araw-araw, ipamuhay mo yan. Madali kang kunin ni Lord. Gusto niyo bang makipag-appointment na kay Lord? Sa may gusto po, mainggit ka araw-araw. Okay? Sigurado magkakasakit ka. Sigurado physically manghihina ka. Mentally, emotionally manghihina ka. Hindi ka payapa. Okay? Yan po ang masamang epekto ng inggit sa ating mga buhay. At alam niyo po, sabi nga po dyan, no, sin of envy makes you miserable right from the start up to the end. Yan ay kakaibang kasalanan kumpara sa ibang kasalanan. Yung ibang kasalanan, for example, adultery. Yung adultery sa una, no, ini-enjoy mo pa. Di ba? Later, andun na ang consequences. Gugulo na ang buhay mo. Pero yung inggit, simula na ikaw ay mainggit hanggang sa dulo, wow, miserable ang buhay natin. Hindi ka magiging masaya. Mahirap po yan, no, yung kasalanan yan. From the start, no, from the beginning up to the end, hindi ka masaya, miserable buhay mo. At ang kasalanan ito, no, sabi no, when we envy, we fail to praise God for the good we see in others. And we fail to be thankful for our own blessings. Kung tayo po ay naiinggit, pagka nakikita mong nabibless yung ating kapwa, yung iyong kapwa, sa halip na purihin mo ang Diyos, sa halip na mabless ka dahil sa nangyayari na, no, na magagandang bagay sa kapwa mo, wow, naghihimutok ka. At maging ikaw mismo sa buhay mo, hindi mo na nakikita ang magandang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Kapatid, naniniwala ka bang may magandang ginagawa si Lord sa buhay niyo?
Sino rito ang blessed araw-araw? Salamat naman, no? Sige po, palakpakan natin si Lord. Pero kapag tayo po ay may inggit, hindi mo nakikita ang pagpapala ng Diyos. Kaya tayo po ay reklamo ng reklamo, no? At lagi mong tinitingnan ang ibang tao. Okay? Tinitingnan mo yung kawalan mo. At ano pa, sabi niya, no, envy steals your joy and robs God's glory in your life. Ninanakaw niya ang kagalakan sa buhay mo. Maging sa pamilya natin. No? Kapag may inggitan sa ating pamilya, ninanakaw niya ang kagalakan sa ating pamilya. Di ba? Sa halip na masaya tayo, hindi. Malungkot ang ating pamilya. Okay? And what else? The fourth destructive effect of envy gives birth to more sins. Nanganganak ng mas marami pang kasalanan, no, itong pagkainggit. Okay? So, alam niyo po, sabi sa James 3:16, for where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. Sa Tagalog, sapagkat saan man naghahari ang inggit, ang makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at ang lahat ng uri ng kasamaan. Sa inyong tahanan, sino ba ang naghahari? Sa ating mga small groups, C2S groups, ano naghahari? Sa ating workplace, ano kaya naghahari? Inggitan ba? Kasi kapag merong inggitan sa anumang grupo, makikita niyo po may confusion, may kaguluhan. Tama? Tama po ba ako, mga kapatid? Tamang-tama po yung verse, no? Merong confusion, may kaguluhan. At pagka merong kaguluhan na, ay di ano mangyayari? Magkakaroon na po ng iba't ibang uri ng masasamang gawa. Andiyan na si Marites, si Marisol, nandiyan na po sila, no? Lilitaw na po lahat yun. Okay? Dahil sa inggit. Diba? So, kita po natin, no, talagang very destructive, no, itong kasalanan pong ito sa buhay ng bawat tao. Okay? Kung meron po tayong paghahariin sa ating buhay, dapat ang ating Panginoon. Ang pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? Nawa ang pag-ibig ng Diyos ang paghariin natin sa ating mga puso. At sigurado ako, pag yan ang naghari sa puso mo, si Lord at ang kanyang pagmamahal, kapatid, you are blessed. No, ikaw ay tunay na pinagpala at pagpapalain ng Diyos. Sige po, bigyan natin yung best clap offering natin sa ating Panginoon. Hallelujah. So, alam niyo po, sabi nga dyan, no, envy is the cause of broken relationships, lack of community, arguments, and even wars. Tingnan niyo po kung anong nagagawa ng envy. No? Sisirain ang magandang relasyon. Okay? Mawawalan ka ng kasama, ng kaibigan. Puro argumento. Di ba? Ang hirap naman ng ganon. Lahat ng kaguluhan, no, pwedeng ito po ay isa sa mga cause. Alam niyo po, in the Old Testament, no, si Cain, because of envy, Cain murdered his brother Abel. Imagine niyo po dahil sa inggit po yan Kapag ang tao ay mainggitin, pwedeng pumatay. Yun po yun. O baka hindi man literal mong pinapatay ang kapwa mo, pero sa isip at sa puso mo, pinatay mo na siya. Dahil yung inggit ay nagbubunga din ng galit. Okay? At kapag nagkimkim ka na ng galit, sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ, you are a murderer. Okay? You are a murderer. So, hindi lang si Cain, no, ang gumawa niyan, because of envy, ano po nangyari kay Joseph the dreamer? Joseph was thrown into the pit and sold by his brothers. Dahil si Joseph ay mahal ng kanyang tatay, kinainggitan siya ng kanyang 11 brothers. Kinainggitan po siya. Mga kapatid, naalala nyo pa ba nung tayo yung mga maliliit pa kayo bilang magkakapatid, yung parang ganyan po tayo kasaya, di ba? Noon, sa probinsya.
Naglalaro ang magkakapatid, masayang masaya, close na close. Close ho ba kayo bilang magkakapatid sa pamilya? Kawawa naman itong mga kapatid ko, hindi close. Close ho ba kayo? Ha? Bilang mga kapatid nyo. Ha? Biological, ano nyo po, yung mga kapatid. Close ho ba kayo? Talagang mukhang hindi nga kayo close, no, sa mga kapatid nyo. Minsan, alam niyo po, no, ganyan po possible ang ating mga kinalakihan. Very close, magkakapatid. Sobrang nagmamahalan. Pinalaki ng mga magulang sa maayos na pamilya. Kaso lang, nung naging nag-asawa na, no, nagkatrabaho na, graduate na, yung iba nagsiyaman na, ano nangyayari? Lalo na pag may hatian na ng mana, eto na po ang mangyayari. Away-away na. Okay? Away-away na. Magdidimandahan na dahil nag-iinggitan na. Okay? Nangyayari ho ba sa inyo yan? Dalawa lang naman ang meron sa mundong ito. Ang taong nilalamangan at ang taong nanlalamang. Manlalamang dahil sa sobrang inggit. Okay? Ikaw kapatid, saan ka kaya doon sa dalawang yan? Huwag mo nang tanungin yung katabi mo. Ikaw na lang. Okay? So, alam nyo, kalungkot, di ba? Pag ganyan po tayo. Kalungkot. Alam nyo, mapasayuman ang lahat ng bagay sa mundong ito, iiwanan mo rin yan pag ikay kinuhanan ng Panginoon. Mas maigi na magmahal kaysa tayo po ay manlalamang sa ating kapwa. Dahil sa ito'y bunga ng ating inggit. Okay? Sabi nga po, sa Galatians 5:26, let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Sa Tagalog, sabi huwag tayong maging mapagmataas, huwag nating galitin ang ating kapwa at iwasan ang inggitan. Sabi nyo nga po, sabay-sabay, iwasan. Iwasan ng alin? Pwedeng ikaw ang naiinggit o ikaw ang nang-iinggit. Saan ka kaya doon? Paano ba tayo nang-iinggit minsan? Sa pamamagitan ng Facebook. Post ng post. Ang tanong, masama bang mag-post? Sumagot po kayo, masama ho bang mag-post? Matanghina. Masama ho bang mag-post? Parang hati po tayo, no? Sino rito nagsasabing hindi? Hindi masamang mag-post. Sino nagsasabing masama? Ba't ganun? Ang unti nung nagtaas ng kamay, okay? So alam niyo po, ang sagot ko dyan, it depends. Depende. Sabi nga ng mga bisa, depende ba? Kaya, ano po sabi dyan, you need to watch your motives and you need to be careful that you are not intentionally causing others to envy. Pag nagpo-post ka, nang-iinggit ka lang? Halimbawa, tayo ay nag-abroad, trip sa ganito, ganyan-ganyan, tayo ay may bagong kung anuman, post mo yon. So, what is your motive? Ba't mo ginawa? O ba't mo ginagawa? Pero kung ginagawa natin para i-glorify si Lord, very good naman. Pero kung ginagawa mo yan para magyabang, para inggitin ang kapwa mo, kapatid, nagkakasala ka. Nagkakasala ka. Ay, pastor, napaka-judgmental mo naman. Ay, hindi. Sabi ng Proverbs, sabi ng Kawikaan, inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang makapaghusga kung ano talaga ang ating motibo. Ikaw na yon at si Lord, between you and God. Kung mali ang motibo, ikaw ay mananagot sa Diyos. Kaya kung tingin mo mali yung motibo, mag-iinggit lang ako, makakainggit lang ito ng kapatid ko or sino man, ay di wag na lang. Diba? Wag na lang. Mas maigi pang wag na lang. Okay? At least, hindi tayo ang naging dahilan ng pagkakasala ng ating kapwa. Amen po? Amen? Sige po, palapakan natin ang ating Panginoon. So, what else? The fifth destructive effect of envy
ito pinakamatindi, no? You cannot enter heaven. Wow. You cannot enter heaven. Biblical ba yan? Yes. Yes. Kasi sabi po no, sa Galatians 5:19-21, now the works of the flesh are evident. No? The works of the flesh, are evident. Which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, no? Yan po yung mga kasalanan yan. Ano pa? Sabi niya, no, envy. Envy. At ano sinasabi sa verse pong ito? That those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Wow. Ang tao palang mainggitin o puro inggit no ang laman ng kanyang puso. Pambihira, itong kasalanan pa lang ito no, envy will bring you to the lake of fire. Dadalhin ka sa impyerno ng inggit na yan. Very destructive. No? Hindi lang sa hindi ka magiging masaya sa buhay na ito, sa mundong ito. No? Hindi lang siya unhealthy sa iyong katawan, sa iyong isipan, sa iyong emosyon. Ang pinakamatindi, dadalhin ka niya sa impyerno. Yun ang pinakamatinding epekto ng inggit sa buhay ng tao. Okay? So, ito po ang mga destructive effects of envy. So ngayon, paano ba tayo makakalaya dyan, mga kapatid? No? How to overcome envy? Una, you need to admit and confess it as a sin. Kailangan may pag-amin. No? Kilalanin mo na ito ay kasalanan. Okay? Kaya, ano po sabi sa James 3:14-15, but if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Sa Tagalog, sabi nung ngunit, kung ang naghahari sa inyong puso ay ang inggit at makasariling hangarin, huwag ninyong iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang katotohanan, ang kasalanan ito ay hindi po ito kay Lord, no. Yun po ang katotohanan. Hindi po kalooban ng Diyos yan. Huwag natin itong ikikip no, sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Huwag mong paghariin yan sa buhay mo. At ano po, ang sabi sa verse 15, such wisdom does not come down from heaven, but is earthly, unspiritual, and demonic. Sa Tagalog, sabi ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, hindi galing kay Lord, kundi makalupa, makalaman, at mula sa demonyo. Very clear na ang inggit ay mula sa demonyo. It is not from the Lord. Okay? And what else? Second, how to overcome envy? Be content in Christ. Pakisabi nyo nga po sa inyong katabi, be content. Like Apostle Paul, si Pablo po, siya po ay dumanas ng samot-saring ibang mga instances sa buhay niya or experiences sa buhay niya. Pero sabi ni Paul, sabi niya sa Philippians 4:12, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Sabi ni Pablo, naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana, pero natutunan ko ano ba talaga ang sikreto ng tunay na kasiyahan sa buhay. Para magkaroon ng contentment sa buhay. Alam nyo, walang iba kundi ang ating Panginoon. Alam niyo po, pag hindi po tayo contented sa buhay natin, for sure, your life will become miserable. At hindi lang baka, posible, yan ang dahilan kung bakit may inggit ka sa puso. Kasi hindi ka nga kontento sa buhay mo eh.
Pero alam mo mga kapatid, God is more than enough for us. Amen? He is more than enough for us. Yung araw-araw na pagpapala ng Diyos sa atin, sa totoo lang, di naman natin kayang i-consume, no? Or ubusin. Meron ba sa inyo dito 10 times kumakain araw-araw? Mapapadali buhay mo. No? Simple lang naman ang buhay, di ba? Pinaka-minimum, 3 times a day, kakain po tayo. So mag-budget ka na ng tig 200, 600 lang kailangan mo daily. So, para gawin mong complicated ang buhay mo, doon pumapasok po yung inggit. Kasi minsan o malimit, nakikita mo ang kawalan mo at nakikita mo ang kapwa mo kung anong meron ang kapwa mo. Makontento ka sa Panginoon, kapatid. Amen? Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So what else? Number 3, pray to apply agape kind of love. Siyempre, una, we need to love God above all. Amen? No? Kailangan mahalin natin si Lord ng higit sa lahat, higit sa salapi, higit sa material na bagay, higit sa mga anuman na ino-offer ng mundong ito. And second is we need to love our neighbor. Sabi nga dyan, we need to love our neighbor as ourselves. No? You shall love your neighbor as yourself. Kasi pag mahal mo si Lord at mahal mo ang kapwa mo, ano sabi dyan? When you love God and your neighbor, there is no room for envy. Diba? Para kainggitan mo yung kapwa mo, hindi. Una, pag mahal mo si Lord, mahal mo ang kapwa mo, makakaroon ka ng true satisfaction sa buhay mo. At syempre, hindi ka rin mananakit. Dahil mahal mo nga eh. Amen po ba? Kaya ipanalangin natin, araw-araw, Lord, bigyan mo ako ng pagmamahal sa aking puso. Okay? The agape kind of love, the perfect kind of love. Ito po ay galing kay Lord, no? Itong agape. Perfect kind of love. So, what else? Number 4, stop being envious. Sabi nyo nga po, stop. Laksan nyo po, stop. Stop being envious. Every day, mamimili po tayo. No? Mamimili po tayo. Ano ba ang ating ipamumuhay? Tama o mali? Ako ba ay pamumuhay ko ba ang inggit? O ipamumuhay ko ba ang pagmamahal? Pag ipamumuhay ko ang inggit, meaning to envy, is to seek to destroy others' good and sorrow over their having it. Pag pinamuhay mo ang inggit, ikinalulungkot mo, no? Gusto mong masira, ayaw mong gumaganda ang buhay ng iyong kapwa. At kung anong meron siya, abay di ang lungkot mo naman dahil ang feeling mo wala ka. Pero pagka tayo po ay magmamahal, to love is to seek others' good and rejoice when they have it. Okay? Kapag ka tayo po ay marunong magmahal, nasasabi pa natin, Lord, pagpalain niyo po siya. Nagre-release tayo ng blessing, nagagalak tayo pag ang ating kapwa ay umaangat. No, ikinagagalak natin ang tagumpay ng ating kapwa. At yan ang tunay na nagmamahal sa Diyos at tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa. Amen? Pwede ba tayong tumayong lahat, mga kapatid? Hallelujah. Sige po, palakpakan muli natin ang Panginoon. So, aawit po tayo. Gusto nyo bang i-bless yung katabi nyo ngayon? No? Tingnan nyo nga muna yung katabi nyo, pakisilip nyo muna. Nainggit ka ba sa kanya? Ang forma-forma naman ito. No? Kainggit naman. Sana hindi ganun. No? So, pwede siguro by twos, no? Release ka ng blessing habang aawit po ang worship team. Pero pagkatapos nyo ipag-pray yung isa, pwede naman yung iba pang katabi nyo. Release po tayo ng blessing. Okay po ba yun? Yun po ang tunay na nagmamahal, no? Gusto mong pagpalain ng Diyos yung kapwa mo. Okay? Sige po, gawin po natin yan.